Lalawigan ng Leyte at iba pang lugar sa Eastern, Western at Central Visayas, hinagupit ng husto ng isa sa mga pinakamalakas na bagyo sa buong mundo sa kasaysayan. Maraming residente patay sa pagbayo ng Super Typhoon Yolanda. Southern Luzon nakatikim din ng bagsik ng bagyo. Maraming lugar walang kuryente. Pati pribadong bahay, binuksan na rin ng ilan para sa evacuation. Libo-libong residente lubhang naapektuhan. Natungkab ng tuluyan ang bubong ng isang simbahan sa Palo, Leyte sa bagsik ng hanging dala ng Super Typhoon Yolanda. Pati puno ng nyog, di lang binuwal kundi pinutol pa. Lahat ng madaanan tulad ng istrukturang yan sa Tacloban, pinayuko ng bagyo. Sa Camarines Sur naman nagdulot ng pangamba ang storm surge. Nakapapangilabot ang alon. Nagngangalit din ang alon sa Cebu City at pahirapan pa rin po ang linya ng komunikasyon sa mga lalawigang hinagupit ng bagyo at blackout pa rin sa malaking bahagi ng Visayas. Hindi po biro ang bagsik. Hindi rin biro ang pinsarang iniwan ng isa sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo sa kasaysayan. Matapos mag-landfall sa ika-6 na pagkakataon, 3 ang bilang ng patay, habang 7 sugatan sa tala ng NDRRMC. Pero pinangangambahang tumaas pa ang mga bilang na yan dahil sa Leyte pa lang po na monitor ng GMA News Team na hindi bababa sa 20 ang patay. Mula sa Leyte, saksi si Jiggy Manica. Kanina ngang umaga ay nasaksihan natin ang mismong hagupit ng bagyong Yolanda at tila maikukumpara ko na nasa isang washing machine yung aming pwesto kanina habang hinagupit ng paikot-ikot na hangin na napakalakas. Ipapakita namin sa inyo itong kuha ng team na pinamumunuan ni Laba Ñuber at ng satellite team dito po sa may Palo, Leyte. Ito po yung simbahan kung saan sila nagkubli kanina. Pero makikita nyo na mula doon sa kanilang pwesto, sa isang sulok na simbahan sa loob mismo yan, ay unti-unting natutuklap yung bubong, nagbabagsakan yung mga kisame at nawasak na ng tuluyan yung simbahang yan. Sa bahaging ito ng kalye sa Palo, Leyte, ay makikita nyo rin po kung gaano kalakas yung hangin at pinutol pa ang isang malaking sangang yan ng puno. At umabot ng may git 4 na oras yung pagbayong yan. Yung mahigit 200 kilometers per hour na hangin, yun po yung aming naranasan at yun nga po ang ikinatakot din ng karamihan dito at nang magliwanag, nakita natin na napakarami pong nasawi. Doon lamang sa aming pwesto sa may Tacloban City ay naanod sa may coastal area yung pong 11 katao kagad. Isa po doon ay bata at ito po yung aming kinapopestohan kaninang umaga. Makikita nyo, napahilig ng malakas na hangin ang puno ng nyog na yan at sa video po na susunod yan, puputulin po, pinutol ng hangin ang puno ng nyog na yan. Yan po ang sitwasyon ng aming inabot kanina. Yung hotel, mabuti na lamang po ay at medyo matibay, bagamat yung tisa na bubungan yan ay nagkabitak-bitak at nagliparan din. Pero kung mahina-hina pong pundasyon ay maaari ring pinabagsak dahil yung pader ng aming kwarto ay nag-crack. Kanina po nang magliwanag, nang humupa ang malakas na hangin, ulan at alon na rin sa dagat, ay sinubukan naming lumabas at dyan nga po sa may bahaging yan ng downtown Tacloban ay makikita nyo yung mga sasakyan nagkapatong-patong, binaha yung mga kali, yung mga matatanda na kinakailangang i-evacuate dahil po may mga sugat ay binubuhat kung saan-saan. Mga 6 na oras po nilakad namin mula bayan ng Tacloban papunta rito sa bayan ng Palo para makaabot dito sa satellite. At ito po ang isa sa mga ama na bit-bit ang kanyang nasawing anak. 6 na taong gulang na batang babae po yan, nasawi sa isang evacuation center matapos na tumaas ang tubig at matrap ang mga bata sa naturang evacuation center sa mismong kabayanan ng Tacloban. Yan po yung mga kalat sa mga kalyen Tacloban, di lang mga
pira-pirasong parte ng bahay, kundi mga bumagsak na puno at mga poste. Yung po mga posting yan, siguro mga hindi bababa sa 50 ang posting yan na nakabagsak sa mismong Maharlika Highway. Kaya isa sa mga po problemahin din ng mga rescuers at ng mga relief magdadala po ng relief goods ay ito pong kalsada, dahil walang madadaanan kahit mismo mga motorsiklo ay tumatanggi pong bumiyahe. Kaya ginawa namin ay nilakad na lamang po namin papunta dyan dito sa bayan po ng Palo. Bago yan, naging pahirapan ang pag-contact sa aming news team sa Leyte, pero naipadala nila ang video na mismong paghagupin ng bagyo roon kaninang umaga. Kasama ang mga nasaksiyan ni Jiggy Manican at Lava Jover mula sa Leyte, narito ang report. Ganito kalakas ang hangin bumayo sa Ormoc, Leyte. Ang mga puno ng nyog nagsiyuko at ang bahagi ng kisame ng isang struktura nawasak. Ang bus terminal na ito, natungkab na ang bubungan dahil sa tindi ng bagyong Yolanda. Sa Tacloban, parang papel na nagsiliparan ang mga yero. Hinampas ang ilang kawad ng kuryente. Nagkaroon din ng storm surge na nagdulot ng 15 talampakang taas ng alon. Ito naman ang ilan sa videong naipadala ni Jiggy Manicad at ang kanyang team sa Tacloban bago kami mawala ng komunikasyon sa kanila. Nakakapangilabot ang kambal na puwersa ng hangin at ulan. Ang strukturang ito walang panama sa bangis ng Super Typhoon Yolanda. Yung direksyon ng hangin dito talagang paikot-ikot. Makikita nyo, ito yung simpleng parking area lamang, pero sa pagkakataong ito ay wala kayo halos makita mula doon sa kabila ng kalsada. At yung mga puno dito na kanina ay nakatayo, yung malalaking puno, pinatumba na. Meron dito na struktura na gawa sa bakal, parang isang pahingahan, pero pinadapa na rin yung ilang mga puno ng nyog, pinatumba na rin. So, ma-imagine nyo na lamang kung ano ang pinsalang maaaring idulot nito sa oras na makita natin pagkatapos itong malakas na hangin doon sa mga ibang mga mas maliliit pang struktura. Ang hangin dito ay para ka na sa loob ng washing machine, talagang paikot-ikot sa nakalipas na 30 to 45 minutes. Pero itong malakas na hangin na ito ay nasa sa halos kanina pa madaling araw, mga alas 3, alas 4 ng madaling araw to bumaba yung malakas na hangin. Pero itong nararanasan natin na parang ipo-ipo dito, parang mga 30 to 45 minutes na. Sa katunayan, itong ang puno sa harapan namin, 3 puno ng nito, naputol na sa gitna. At itong isang parte ng pader ng hotel na tinutulayan namin, nag-crack dahil sa malakas na hangin. Maupay nga aga, Susan, maupay nga aga gihapon hitaton mga kababayan din ni Leyte. Tama ka, no? Nagkakaroon ng mga malalakas sa pag-ulan ngayong umagang ito. Nandito kami ngayon sa Cathedral of Our Lord's Transfiguration Parish dito sa Palo, Leyte. At yun nga, sa sobrang lakas nga nito, meron ng mga tiles na natatanggal dito sa simbahan kinalalagyan namin. Mga ilang kalsada na dito sa Palo at Tacloban na nagbagsakan na yung mga puno. No? Inikutan namin yan. Ang Maharlika Road ay meron ng mga nakatumbang puno. Dito naman sa Palo, Leyte, wala na pong kuryente. No? Pinatay na po yung kuryente dahil kanina may nakita na kami ditong isang poste na nagkakaroon ng pag-spike dito sa lugar dahil na rin sa lakas ng hangin na nararamdaman ngayon. Dalawa po ang kumpirmadong patay sa hagupit ng bagyong Yolanda sa Eastern Samar kung saan unang naglandfall ang Super Typhoon. Saksi si Katrina Song. Malakas na hangin at ulan ang gumising sa mga taga-Borongan sa Eastern Samar. Alas 2 pa lamang ng madaling araw ay ramdam na dito ang lakas ng paparating na bagyong si Yolanda. Pagdating ng alas 6 ng umaga, bumabayo na ang napakalakas na hangin. Malalaki na rin ang patak na ulan. Nagkaputol-putol na rin ang mga sanga ng puno. Nagsiliparan na rin ang mga yero. Nabasag rin ang salamin ng pintuan ng hotel na aming tinutuluyan. Pati ang kwarto namin na nasa 2 palapag, pinasok ng ulan.
Makalipas ang 4 na oras, tumila na ang malakas na ulan at hangin. Dito na namin nakita ang mga pinsala na naidulot ng bagyo. Dahil nga sa lakas ng hangin na dala ng naturang bagyo ay napunot nga ang puno ito mula sa pagkakatanim. Saka nga ito natumba dito nga sa bakod ng naturang bahay. At kung makikita nyo rin naman itong bakod na isa pa, dahil daw sa sobrang lakas din ng hangin kanina, hinangin daw ito ng hinangin hanggang sa kusang matumba na lang. Ilang kabuhayan din ang naapektuhan. Si Mang Amboy, sa 10 bangka niya ay isa na lamang ang mapapakinabangan. Inanod na kasi ang iba. Nung pagpunta kami dito, malaki na yung alon, lalaki na. Kaya nagkasyara yung aming mga bangka. Naabutan naman namin si Romy Casiliano na inililigpit ang mga natirang gamit niya sa kanyang tindahan. Isa kasi ang kanyang tindahan sa mahigit 10 tindahan na pinataob ng hangin ng bagyo. Masakit para sa amin. Pero wala rin kaming magagawa kasi yan ng Diyos eh. Ang gas station naman na ito, tanggal ang bubungan. Problema, malaking gagastusin. Marami pa tayong mga utang. Isang barko rin ang tumaglid. Nanggaling raw ang naturang barko sa Cebu. Nang magdak na daw sila dito sa malapit na isla, isang barangay din ng Borongan, yung barangay Aldo, yung isa nilang angkla, hindi kumagat doon. So isa lang ang gumagana nilang angkla. So nang biglang umihip yung malakas na hangin, tumagilid na itong barko nila. 2 ang kumpirmadong patay, 7 ang nasa ospital at 11 ang patuloy na pinaghahanap. Mula dito sa Samar, ako si Katrina Son, ang inyong saksi.